Isang mapagpalang araw muli mga kaparehas, makapanayan po natin ngayon abutihing lingkod ama ng ating barangay dito po sa Barangay Garlang sa Lagdiponso, Bulacan. Naglilingkod ng servisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanyang nasasakupan dahil sadyang may malasakit, may pusong paglilingkod si Kapitan Hermie Cruz. Kap, kumusta na po kayo? Okay naman po. Okay, Kap, may tanong ko lang po. Kumusta na po ba ang Barangay Garlang ngayon sa pangunguna po muli ng ating iginagalang na punong barangay? Sa kasalukuyan po, medyo nasa maayos na antas kami sa tulong ng buong sangguniang barangay. Opo. Isa kami doon sa barangay dito sa San Ildefonso na napakabilang sa top 10 top barangay. Opo. Alright, okay. Pero Kap, ito po, dahil na-extend nga po ating year for the second term sa paglilingkod, Kap, ano po ang karagdagan nating i-priority pa, Kap, lalo sa pagunlad ng ating Barangay Garlang? Sa akin kasi, isa na lang ang pinatarget ko talaga, yung social service. Opo. Yun yung kailangan na magbuti talaga, pamintila, para dun sa kapakanan ng mga mamamayan. Okay po. Pero regarding, Kap, sa ating mga programa, projects pa dito sa ating barangay, ano pa po ang karagdagan niyo pong i-priority pa sa pagpaunlad pa? Sa kasalukuyan po, sa tulong ng bumubuo ng sangguniang barangay, ay Opo. may target kami by 2026 na makapag-acquire kami ng sarili uling lote para tayo ng bagong barangay hall. At makabili kami ng isang service para sa social service ng mga kabarangay. Okay, so yun po ang karagdagan niyo pong, kumbaga, mga priority niyo, Kap, sa pagunlad pa nito. Pero Kap, itanong ko lang po ha, nito, pagbalik niyo pong muli for the second term, tanong ko nga po muli, Kap, ang inyo pong mga nagiging accomplishment na, lalo na po of the year of 2025. Sa ngayon pong sa 2025, sa tulong pa rin ng kabuuan ng aming sanggunian, naisaayos po namin yung aming programa sa 20%, yung aming development program. Okay po. Naigawa po namin ang maayos yan at yung nakaraang pong kalamidad para din sa aming pagpaparilip sa aming mga kabarangay. Lahat naman po ng pangangailangan o lahat ng mga bagay na dapat namin nagawa doon sa aming relief operation, sa pag-maintain na namin o pag-monitor doon sa nakaraang bagyo na yun. Sa tulong po ng bumubuo ng sanggunian, particular yung aking kagawad sa peace and order at saka disaster. Opo. Maayos naman po namin natutugon ang lahat. At sa katunayan po, sa financial stability ng barangay, Opo. nananatili po kami matatag sa financial. Okay, wow. So nanatili talaga doon yung loyal na pagsiservisyo at pagmamalasakit ni Kap, at lalo na po ang transparency na tinatawag natin, Kap. Wow, okay po. Pero Kap, may tanong ko lang po ha. Balik po tayo. Kumustahin po natin dito regarding nga po sa kapayapaan sa ating barangay for the peace and order. Kumusta po kayo ngayon? Kami po, yun ang naipagmamalaki ko dito sa aming barangay. Isa po kami sa pinakamatahimik na barangay. Oo nga daw po. Dito sa bayan ng San Ildefonso. Sa katunayan po, yung sa meeting po namin ng aming Bausi, ng aming mga barangay peace and order council. Yan po yung isang pinagmamalaki namin dito sa barangay. Wow. Halos permis na 0 cases kami, lalo na sa Bausi. Napakaganda po ng pag-response ng mga kabarangay, yung makikisa doon sa katahimikan pang barangay. Wow, ibig sabihin dito pala sa barangay ayos na. Ayun, okay. So dito naman po tayo sa kalinisan, Kap. Ano pong naging sikreto ni Kapitan Hermie at ang buong sanggunian ng Barangay Garlang para manatili po ang kalinisan sa barangay? Sa kalinisan po kasi talagang medyo may bigat, may kahirapan. Totoo po, Kap. Dahil ito po kasi kami, lalo kami sa highway, madalas may mga nagtatapon ng basura. Pinanatili lang po namin yung aming weekly cleanup drive. Sa tulong po ng aming kagawad para doon sa environmental. Opo, Hindi naman po niya din makakaya yun pag hindi tinulungan din Totoo, ang Kap. mga kasama namin sa sanggunian. Totoo po. So, tulong-tulong po. Yun naman po ang lagi naming bitbitan para walang maiiwanan. Yun po yung aming prinsipyo dito sa barangay. Wow, okay. Kap, dito naman po tayo regarding sa ating, kumustahin po natin for member of the senior citizen and PWD po. Ano pong balak niyo po for year-end? Ayan, mga ganyan. Po, tama po yan. Kasi kanina lang, kaya yari ng sesyon namin. Opo. Dumating yung aming Pangulo ng PWD at senior citizen. Opo, Ni-request po sila sa amin na pag-utilize ng kanilang 1%. Opo. Ay ni-request na nila sa amin ngayon ang nais nila. Parang gift pack. Okay. Yun ang Opo. naging request nila. Yun ang po masaya. Yun ang pinakamaganda. Wala pong tumutulong sa sangguniang barangay. Lahat po sila sumang-ayon. Kaya kanina lang din, naipasa namin yung solusyon para
utilize ng pangilang 1%. Alright, okay, wow, talagang nanatili talaga yung kapayapaan dito o pagkakaisa sa ating barangay Kap, sa pamumuno po ninyo Kap. Pero may tanong ko lang Kap ha, kung nanonood po ngayon Kap ang ating mga kasamahan at kawani sa barangay, ano po ang nais nyo pong mensahe? O lalo sa ating mga kabarangay Kap, unahin po natin, ano po ang nais nyo pong panawagan muli tungo sa kalinisan, kapayapaan sa iba pang programa ninyo na makikiisa? Sa akin po, sa aking mga kabarangay, Opo, opo. nanatili po yung tiwala at respeto ko sa kanila. Mm-mm. Alam ko po na ang bawat isa ay nakikisa sa aming mga programa. Hindi po namin talaga kaya pagka kami lang. Ang number one po dito, ang higit na makakatulong sa amin, pag-angat ng antas ng barangay, yung aming mamamayan. Opo. Kaya po gusto ko nagpapasalamat doon sa aming mga kabarangay sa kanilang pinakikitang pakikipagkaisa sa lahat ng aspeto at programa ng barangay. Kaya po yun yung pinakamasarap na inabot ko na yung aking mga kabarangay. Bagamat hindi natin kayang impis ang lahat, pero nandoon po yung pagtulungan, pagkasama-sama ng bawat isa. Wow, okay. Akap, ano naman po ang mensahe sa ating minamahal na mga kabarangay, lalo na po sa patuloy na nagmamahal sa inyo sa darating na Kapaskuhan? Iba-iba man po ang ating pinaniniwalaan, pero pahatid na mensahe na lang po mula sa inyong kapuso-pusuan, Kap. Una po, dun sa aming mga kasamahan sa paglilingkod, Opo. mula po sa punong barangay hanggang sa ating taga-traffic aid. Sa kanila po lahat, lubos-lubos po ako nagpapasalamat sa binigay ninyong tiwala at pagtutulong sa ating pag-serbisyo. At sa darating pong Kapaskuhan, manatili po sana tayo dun sa diwa ng Kapaskuhan na hindi sa regalo, hindi sa bagong kasuotan, kundi dun sa bagong bihis ng ating mga puso, kung paano natin tatanggapin ang ating Panginoon na sarili nating tagapagligtas. Sapagkat walang makapagliligtas sa atin kundi ang takay ng lumikha. So, magitan ng ating Panginoon sa Kristo, pinaramdam natin sa ating kapwa kung paano tayo minahal, kung paano tayo Tama po. binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na manubalik sa Kanya. Kaya sa ating pong lahat, bagamat ang inyong punong barangay ay hindi ganun ka-alwa o hindi ganun ka-ganda sa buhay, pero ang puso ko ay pagmamahal sa bawat isa sa atin ay nandoon. Kaya isang maligayang Pasko at manigong bagong taon sa bawat isa sa atin at ang pagpapala ng dakilang lumikha at pag-iingat sa bawat isa sa atin na isa nating makamtan sa bawat araw ng ating buhay. Wow, yan, napaka-touch naman po. Naiiyak ako sa mensahe ni Kap na talaga parang binibless tayo ni Kap dito sa ating barangay, sa Barangay Garlang. Napakapalad talaga ng Barangay Garlang na mayroon po silang tunay na nagmamalasakit, naglilingkod na punong barangay po. Okay, magandang araw po mga kaparehas. Nag-uulat po, Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kap, in your family, God bless us all. Mabuhay ka, Kap Hermie, hanggat gusto mo. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Ayan, Merry Christmas ka. Happy New Year! Merry Christmas and everyone!